The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. As expected, third day, fourth day, fifth day, nababawasan yung nagsisimba na. Nahihirapan ka ng bumangon. Yung iba kasi puyat sa Christmas party. Huwag niyong kakalimutan, paalala lang, na ang ating Misa de Gallo, Misa de Aguinaldo ay isang nobina. Ano po? Kung saan ito ay naggaling sa salitang nuebe. Siyam na buwan sa sinapupunan ni Maria bago ang manunubos ay isinilang. Siyam na buwan. Ano po? Pag absent ka ng isang araw, blue baby si Jesus. Ano po? Pag 2 araw kang absent, nako, baka incubator pa si Jesus. Ano po? Pag 3 araw kang absent, mayroon kang 25, wala kang ninyo. Hindi pinanganak eh. Hindi po ba na? Alalahanin niyo yun, bahagi yun. Kaya dapat kinukumpleto. Wala namang nanay na nagsabing, ay, pagod na ako. Ibababa ko muna itong bata sa sinapupunan. As I've said in the very beginning, all sacrifices have its reward. Nagbibiruan kami mga pari kasi habang binabanggit ang pangalan nila, nilalagay CM. Ano pa? CM. Parang cesarean, no? CM. Ano pa? Ibig sabihin po ng Congregation of Mission. Ano pa? Mga Vincentian ho sila. Graduate ako ng Adamson na pinapamahalaan ng mga Vincentian Fathers. Alam niyong lahat ito ng Adamson hanggang ngayon, ang #1 university in the Philippines. Hindi pa ba? May kumukontra. #1 university in the Philippines up to now, arranged alphabetically. Di ba? O, magsabi kayo, isipin nyo nga, wala. Ano po? Na-meet ko po ang provincial ng CM nung ako ay na-appoint na in charge ng transportation ng Santo Papa, last papal visit. Ang kanyang tanong, bakit hindi ka nag-CM? Bakit hindi ka nag-Vincentian? Tahimik lang ako. Pero gusto kong sabihin, kasi po na nag-aaral ako sa Adamson, ang tinuturo, paano yumaman, hindi paano magpari, hindi pa ba na? Ay kaya, sinikap kong yumaman, ano po, yung pala magpapari din sa huli. We are happy to welcome the seminarians. Ilan kayo, Padre? Ilan yung 42, ano po? If you see seminarians, there is hope in the church.
Ano pa? Kasi pag wala na seminarista, sinong aasahan nyo magiging pare? Di po ba? Ano? Kaya, hindi lang yung sila'y magkakaroling dito, hindi lang yung sila'y bibigyan ninyo. Ano po? Ha? At saka habang dumadami sila, dapat lumalaki ang bigay. Hindi po ba? Kasi, paano hahatiin yun? Ang dami nila, lakihan ninyo, ha? Lakihan ninyo. Ano pa? Pero bahagi, bakit natin sila tinatanggap para magkaroling? Bahagi ng apostolado ay hari nawa may pagdasal niyo mga seminarista. Father, ano ipagdadasal namin sa kanila? Naway mapamahal sila kay Kristo at hindi kay Kristi. Ano ba? Mapamahal sila kay Kristo at hindi kay Kristi. Ano pa? My dear friends, my brothers and sisters, today, it is important that as we begin our new Advent for a better becoming, we must keep in mind that justice is very important. Sa simula pa lamang, anong palaging paalala ng Diyos? Think of what is right and do what is just. Think of what is right and do what is just. Ano sabi sa first reading? There will be no peace without justice. There will be no peace without justice. But why do injustice happen? Why do injustice happen? Saan nagsisimula yun? When we become judgmental. Injustice happens and begin in the mind. Up to now, adultery is the kind of sin that merits death. Up to now, especially among the Jew. Up to now, it merits death. Not only death, but death by stoning. By stoning. Yung kamakailan, galing ako sa Holy Land, merong yung isang guide ng kwento siya, sabi niya, kami paakyat sa Mount Tabor. May dinadaanan na village yun. Ano po? At sabi niya, dito Father, dito sinunog yung isang babae na kung saan isinuli ng asawa. Sabi ko, ano ibig sabihin po ninyo? Sabi niya, pagkatapos ng kasalan, pagdating ng gabi, the husband finds that the woman he married to was no longer a virgin. No longer a virgin. Sinoli ni Mister ang babae sa kanyang tatay. Wala pang adultery yon. Ano pa? Recent. Anong nangyari? Nagkaroon lang ng sexual relationship ang babae bago siya ikasal sa ibang tao. So, nung dinala nung mister yung babae sa tatay niya, sabi niya, I cannot take your daughter as my wife. Alam na kagad ng tatay kung anong problema. Alam na kagad ng tatay. Alam niyo kung anong ginawa ng tatay? Pinaupo yung babae sa loob ng kanilang box. Beetle, pinaupo. At binuhusan ng gasolina. Ano pa? Na-news yun. Na-news. Ang hirap yatang mamatay ng nasusunog, di po ba? No? Nasusunog. Na-news yun. At tinulungan ng tatay at tinulungan ang tatay ng kanyang kapatid na lalaki. Nakulong yung mag-ama. Nang maiksing panahon, dahil nga pinatay ang sariling anak, sariling kapatid, pero pinalaya kaagad
Dahil ano? Ang dahilan ng pagpatay ay ang kanyang anak ay nagkasala against purity. Kung gagawin natin yun, ano? Ang daming masusunog. Di ba? Ang daming masusunog. My dear friends, my brothers and sisters, but did Mary commit adultery? That was the question. That is the question in the gospel. Did Mary committed adultery? Yun ang kinatakot ni San Jose. Kasi malalaman ng mga tao ng babaeng pinakasalan mo, meron ng dala sa sinapupunan. At ano? Dahil alam mo ang iyong kabiyak ay nagkasala, may tungkulin ka na ipaalam sa publiko ang kanyang kasalanan. Upang ang publiko ang maghusga at siya ay batuhin sa publiko hanggang mamatay. Ano sinabi doon? Joseph was a righteous man. You cannot separate justice with being righteous. With being righteous. Hindi natin pwedeng asahan na magkaroon ng hustisya kung walang pagiging matuwid sa pag-iisip at pamumuhay. Palagi kong halimbawa yan, hindi po ba? Kasi ang Tagalog ng righteous ay hindi naman palaging tama. Ang Tagalog ng righteous ay matuwid. Maging matuwid ka sa iyong pag-iisip, sa iyong pagsasalita, sa iyong pamumuhay. I guess nakita niyo yung poster ng isang bata in a war-torn country. Ano sabi ng bata? Isusumbong ko kayong lahat kay Jesus. Isusumbong ko kayong lahat kay Jesus. Why? Because the little boy knew deep in his heart that justice will be served at the end. Justice will be served at the end. Ano sabi ko po kahapon? Ano problema natin? Ang mali ay nagiging tama kapag ang kausap mo ay magaling magpaliwanag. Di po ba? Inuulit ko, ang mali ay nagiging tama kapag ang kausap mo ay magaling magpaliwanag. Yun ang malungkot na kwento. Kaya sino ang palaging talo? Yung tahimik. Tahimik. O kaya hindi ka magaling magpaliwanag. O ang mga nananalo ay ang mga pilosopo. Di po ba? Pero pag ikaw ba'y magaling magpaliwanag, ikaw ba'y makatarungan, ang sagot ay hindi. Ang sagot ay hindi. My dear friends, my brothers and sisters, you have to be reminded that justice is to give what is due. Justice is to give what is due. Ang pinakasimpleng halimbawa ay pag tayo ay 8 magkakapatid, magkakaiba tayo ng edad, at merong pizzang dumating, hindi justice yung hatiin mo ang pizza sa 8 equal parts. That is not justice. To divide a pizza in an 8 equal part because we are 8 brothers and sisters doesn't mean justice. Justice is to give what is due. Because a 4-year-old boy cannot eat the way a 12-year-old boy eats. So kung sino mas matanda, sino mas malaki, dapat yun ang mas malaki ang share. That is justice. That is justice. That's why God favors the weak, for they need more. That's why God favors the poor, for they need more. My dear friends, my brothers and sisters, anong palagi ko sinasabi? Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra,
kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Nagsimula sa pagkakaintindi. Mabilis tayong maghusga kasi hindi natin naintindihan. Di po ba, no? Sana bigyan ng puwang bago magbitaw ng pananalita. Minsan nga, kahit sa lamay, hinuhusgahan natin eh. Di po ba? Hindi naman lahat ng nasa lamay nagdadasal. Yung iba kumakain lang. Di ba? Minsan, maaga akong dumating sa isang chapel. Ang kilala ko lang, yung namatayan. Pero yung mga tao, di ko kilala. Bakong pare ako. Ano po? So, nag-sneak in ako sa likod. Katabi ko yung mga kung sino-sinong marites doon. Ano po? Sabi, kanina pa tayo dito, wala man lang merienda. Di ba? Ganyan na po. Tapos, dumating na yung pagkain. Kain po kayo. Tiningnan, busog kami. Di ba? Bakit? Hindi nila type yung sineserve eh. Di ba? Nung dumating siopaw, sabi, kain ho kayo. Tahimik sila. Alam kong titirahin nila eh. Ano pa? Sabi, sige na nga. Akala mo, napilitan pa eh. Habang kinuha, sabi, may juice. Yan ang mga tirador. Di ba ba? No? Yan yung pagkatapos ng misa, bago umuwi, dadaklot pa yan ng candy. Pero anong malungkot na kwento? Tinitingnan lahat nila yung lumalapit sa kabaong. At merong lumapit na hindi ka mag-anak na humiiyak. Sabi ba kaagad nung isa, ay kabit yan, kabit. Grabe. You cannot live a just life if you are too quick to judge. Anong sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? If we are too quick to judge, we have no time to love. Do not forget that. If we are too quick to judge, we have no time to love. My dear friends, my brothers and sisters, again, do not forget, without justice, there will be no peace. Amen. My dear friends, my brothers and sisters, justice is very important. If you are too quick to judge, then you have no time to love. Stop judging. Justice starts with the mind. Think of what is right so that you will be able to do what is just. Without justice, there is no peace. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Magandang umaga.